Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ma'am, follow-up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Nakadetain po ba siya? Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Thank you, Yusek. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. But what do you know about the President's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang sinasaad ng batas. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Milyonaryo. Hi, Yusek. Can we have Palace's reaction to Batangas Representative Leandro Levista's statement on Zaldico pa rin po na hindi raw po dapat si Presidente ang nagre-report dahil Zaldico accused the President of being involved in the anomaly. And I quote, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Kung ang akusado ang may... Kustodiya po. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? The President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will be sending a high-level coordination team to focus on bringing former Congressman Ko back. Siguro po gusto lang din nating malaman sino-sino po ba yung bubuo sa team na ito and ano pong marching orders ng Pangulo sa kanila. Muli, si Secretary Vida ang maaari sumagot ito kung wala pa po siyang binibigay na detalye, most probably because may involved na ibang country, kaya hindi pa po namin masasabi kung ano mga detalye patungkol dito. Okay. Si Senator J.V. Ejercito, ang sabi niya po, the biggest challenge in bringing Ko back to the Philippines is ensuring his safety, warning that some groups may not want him to return and testify on the controversy. Sabi niya po, the challenge here is to bring him back in one piece. So, can Malacanang assure the safety of Mr. Ko and guarantee that he will be free from any pressure or influence? Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tignan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Zaldico. So, dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Zaldico.